Magandang hapon po mga kabarangay. Napakaswerte po. Ito po magandang balita ito para sa mga nakaupo na mga barangay officials. Napakaswerte po ninyo dahil meron kayong Manang Amy Marcos. Yes po mga kabarangay, talagang sagad-sagad. Sagaran po ang pagnanais nitong si Madam Amy para po ma-postpone ang barangay at SK election. Pag-usapan po natin. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Yes po mga kabarangay, napanood po natin yung idolo natin na isa pong content creator na si Mr. Idol Vlog. Sususugan lamang po natin ng konti yung kanyang content na napanood po kanina. Yes po, nagsalita po itong si Madam Amy Marcos sa harap po ng mga miyembro ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. At yan nga po ay kanyang ipinagyabang, ipinangalandakan na nag-file na talaga siya ng bill para pa nga po ma-postpone ito pong paparting sana na barangay at SK election sa November 2, 2026 na siya rin po mismo ang author po nito. At ayon pa po sa kanya ay dahil daw nabalitaan niya na nagusto rin po ng Malacanang na ma-postpone ang halalan at may mga ibibigay pang benepisyo, kaya nga po siya nagsulong ng postponement na naman po. Pakinggan po natin. Ever since naman si Sen Amy very consistent sa atin. Panahon ng eleksyon o hindi, lagi nandyan sa atin. Ito talaga ang tunay na nagmamalasakit sa barangay, mula sa kabataang barangay hanggang ngayon na senador na siya, ang ating minamahal, our dear Senator Amy Marcos. Sa isa pang balita, kaya ako medyo, kahit sabihin nila suntok sa buwan na alanganin, medyo naglalakas ako ng loob, kahit papikusin, na pumila ng BSKE postponement. Dahil, eto nga, narinig ko na maliban pa sa benepisyo, siyang ayon at payag ang Malacanang na ipaliban na lamang ang eleksyon. At malinaw po na narinig natin yung kanyang sinabi na suntok sa buwan. Yes po, siya po mismo ay naniniwala na talagang may kahirapan po at hindi po kagaya ng dati na naipanalo po niya o nila itong 1, 2, 2, 3, 2. Pero ngayon po, siya mismo po, sila po mismo, alam po nila na may paglalagyan sila. Hindi na ngayon ganito kabilis o ganoon kabilis para maaprobahan po ito o maging ganap. Para po ito ay maipatupad. Pasensya na po. Yes po, pwede po itong maging ganap na batas dahil nga nasa posisyon po sila. Pero baka mahirapan po sila at mahihirapan po talaga sila pagdating po sa Korte Suprema. Kaya nasabi po niya na ito po ay parang suntok sa buwan. Alam mo na pala Yan po mga kabarangay, sana po ay tumimo po sa ating mga kaisipan ito pong mga pinaggagawa nitong si Senador Amy Marcos. Kung mahal na mahal po niya ang mga barangay officials, siyempre kahit tayo, lalo na kung may ginawang mabuti naman at maganda ang ating mga barangay officials. Pero paano po kung wala po silang ginawa? Ibang usapan po yan. So lumalabas po talaga mga kabarangay na pinamumulitigan nito si Manang Amy. Ito nga pong barangay at SK election, itong pagpo-postpone po nito na madalas at lagi po niyang ginagawa sa tuwing sasapit po. Kung napapansin po ninyo, tuwing malapit po ang local at national, at yan po ang nangyayari. Talagang wala po silang ginawa kundi ang i-postpone po ang barangay at SK election. Napaka-init na nga po ng panahon, ay lalo pang pinag-iinit nitong si Madam, nitong si Manang, ang damdamin po ng mga Pilipino.
Mga kabarangay, muli po, lagi ko pong sinasabi at nababanggit sa aking mga content na mga nasa mga darating po na mga panahon, sa mga halalang darating, local man o national, ay lalapit at lalapit po muli sa atin ang mga yan. Kaya sana po, habang maaga pa, ay i-prepare na po natin ang ating sarili. Wag po natin silang iboboto, lalong-lalo na po yung si Amy Marcos. Hayaan na natin na makuha po niya ang lahat ng mga nakaupong barangay officials. Hindi na po tayo dapat magoyo ng taong yan. Talagang masidhi na po. At palamara na. Ewan ko kung anong termino ang dapat kong gamitin sa ginagawa po ng senadorang ito. Personal na interest po at hindi po para sa sambayan ng Pilipino. Ito pong gusto niyang mangyari ng pagpo-postpone po ng halalan. Maaari po bang maging lunas itong pagpo-postpone ng barangay at SK election sa nangyayari sa ating bansa? Kapag natuloy po ba itong kapag natuloy po ba itong postponement ng barangay at SK election, mawawala po ba ang krisis? Marami po bang matutulungan mga naghihirap na Pilipino kapag ito po ay na-postpone? Mga kababayan, walang kwentang alibay po para i-postpone ito. Na yan po ang ginagamit po nila, yung krisis nga. At isa pa po sa mga nakakatawa ay yung baka daw walang pamasahe para umuwi ng probinsya para makaboto. Tingnan po ninyo mga kabarangay, napakaliit po ng tingin niya sa atin. Manang Amy, uulitin ko sa iyo, kung kayo na mga politiko ay gumagastos ng bilyon-bilyon, makakuha lamang ng maraming boto sa anumang paraan, ang mga mahihirap po na botante gagawa din po ng paraan kahit gaano pa kataas ang presyo ng gasolina, ang pamasahe, boboto po ang masang Pilipino. Dahil yan po ang tinatadhana ng batas. Dahil madalang lamang po na mangyari na pwedeng magkapantay ang mayaman at mahirap. Yan po ay ang pagboto. Tandaan mo yan, Manang Amy.